Sa mundo ng glitz at glam, hindi lang corona ang sukatan ng ganda. May mga beauty queens na ipinakita rin ang kanilang tapang, talino at puso sa labas ng stage. Ang kanilang pag-ibig ay humakbang patungo sa mundo ng politika at ngayon ay nagsisilbing haligi ng pamilya at katuwang sa public service na kanilang mga politikong asawa. The Philippine Showbiz List presents mga beauty queens na nakapangasawa ng politiko. Imelda Marcos, Muse of Manila, 1953. Si Imelda Romualdez Marcos na itinanghal bilang Muse of Manila 1953 ay napangasawa ang dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ang kanilang pagmamahalan ay isang mabilisang romance na nauwi sa kasal matapos lamang ang ilang linggong panliligaw at opisyal silang nagpakasal noong May 1954. Biniyayaan sila ng tatlong mga anak kung saan si Bongbong ang kasalukuyang nagsisilbing Pangulo ng Pilipinas. Bilang First Lady, si Imelda ay isa sa mga pinaka-kontrobersyal na personalidad sa kasaysayan ng bansa. Nagkaroon siya ng malaking impluensya sa politika at pamahalaan, lalo na nang ideklara ni former President Ferdinand Marcos ang martial law na tumagal ng 21 years. Rachel Peters, Miss Universe Philippines 2017. Si Rachel Peters ay naging kasintahan ni Miguel Migs Villafuerte, dating gobernador at kasalukuyang congressman ng 5th District ng Camarines Sur. Bago pa man siya sumabak sa Miss Universe at sa buong pageant journey, ay naging tahimik ngunit matibay na sandigan si Migs sa gitna ng pressure at hamon ng kompetisyon. Noong November 2019, inanunsyo nila ang kanilang engagement na sinundan ng isang civil wedding noong July 2021 at isang mas ingrande at romantic wedding sa Bali, Indonesia noong October 2022. Biniyayaan ang mag-asawa ng dalawang anak at kamakailan lamang ay masayang ibinahagi ni Rachel na malapit na siya maging ina ng tatlo matapos niyang i-anunsyo ang kanyang ikatlong pagbubuntis sa pamamagitan ng isang emosyonal na video sa Instagram noong June 2025. Margie Moran Florendo, Miss Universe 1973. Si Margie Moran Florendo na kinoronahan bilang Miss Universe 1973 ay itinuturing na isa sa mga pinakarespetadong beauty queens sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa murang edad na 21, pinili ang tahakin ang mas tahimik na landas ng buhay nang pakasalan niya si Antonio Tony Boy Florendo Jr., dating congressman ng 2nd District ng Davao del Sur at isang kilalang political figure at negosyante mula sa prominenteng pamilya sa Davao. Sa isang kasalang ginanap noong dekada 70, bagamat hindi nailantad sa publiko ang eksaktong petsa. Ang kanilang pagsasama ay pinanday ng respeto at magkakatulad na pagpapahalaga sa pamilya at serbisyo at biniyayaan silang dalawang anak ng mga babae. Subalit matapos ang mahigit 3 dekada ng pagsasama, napag-alamang sila ay namumuhay na ng magkahiwalay. Sa kabila nito, nanatiling buo ang dignidad at dedikasyon ni Margie sa serbisyong pangkultura at panlipunan. Virginia Llamas, Carnival Queen, 1922. Si Virginia Llamas na kinoronahan bilang Carnival Queen noong 1922 ay kilala hindi lamang sa kanyang pambihirang ganda, kundi sa talino at malikhaing kakayahan bilang interior decorator at pintor bago pa man sumiklab ang World War II. Ang kanyang pag-ibig kay Carlos P. Romulo, na kalaunan na naging UN General Assembly President, ay nag-ugat sa kanilang intellectual companionship at pagmamalasakit sa bayan. At sa isang nakakaaliw na pagkakataon, unti-unting nahubog ang romance sa pagitan nila. Nagpakasal sila sa Pagsanahan, Laguna noong July 1924 at biniyayaan ng mga anak. Sa kabila ng kanilang makulay at matagumpay na buhay, pumanaw si Virginia dahil sa leukemia sa edad na 62. Mercedes Montilla, Carnival Queen, 1936. Si Mercedes Montilla na kinoronahan bilang Carnival Queen noong 1936 at anak ni Gil Montilla, isang kilalang sugar planter at unang speaker ng Philippine Assembly, ay nagmula sa prominenteng pamilya sa Negros at nakilala sa kanyang ganda at talino. 3 taon matapos ang kanyang pagkapanalo sa Carnival, nakilala niya si Genaro Alvarez, isang sugar planter at chemist mula sa Kabangkalan, Negros, at nagpakasal sila noong 1939 na nagsimula na kanilang buhay sa Kabangkalan bago lumipat sa Sipalay dahil sa digmaan. Dito nila minahal ang bayan at nanatili kahit pagkatapos ng digmaan at biniyayaan silang 3 mga anak. Noong kalagitnaan ng 1950s, tumakbo si Genaro bilang mayor ng Sipalay at nanalo. Nagsilbi ng 2 magkakasunod na termino, ngunit isang trahedya, siya ay pinatay 4 na araw bago ang eleksyon para sa ikatlong termino.
isang politically motivated murder. Sa kabila nito, pinangunahan ni Mercedes ang laban, tumakbo sa halip ng kanyang asawa at nanalo sa isang kamanghamanghang margin. Patuloy niyang ipinakita ang kanyang kakayahan sa politika sa pamamagitan ng matagumpay na pagtakbo para sa ikalawa at ikatlong termino. At sa huli ay nagretiro noong 1976 nang walang talo. Pumanaw si Mercedes noong September 1993 dahil sa kidney failure. Yeda Marie Kidelsvit, Miss International Philippines 1996. Si Yeda Marie Kidelsvit, na kinoronahan bilang Binibining Pilipinas International 1996, ay isa sa mga beauty queen na matagumpay na naglakbay mula sa stage ng pageantry patungo sa public service. Matapos ang kanyang pageant career, pinili ni Yeda na ituon ang sarili sa pagiging haligi ng kanilang tahanan at pangunahing supporter ng political career ng kanyang asawa na si Martin Romualdez, na nagsilbi bilang 24th Speaker ng House of Representatives mula 2022 hanggang 2025. Nagpakasal sina Martin at Yeda sa ilalim ng civil rights sa Hong Kong noong November 1999 na sinundan ng isang mas formal at kahulugang church wedding sa Santuario de San Antonio sa Forbes Park, Makati noong February 2001. Biniyayaan ang kanilang pagsasama ng 4 na mga anak, kabilang sina Ferdinand Martin Jr. at Andrew Julian Romualdez. Bukod sa kanyang papel bilang asawa at ina, aktibo rin si Yeda sa larangan ng serbisyong panlipunan. Sharifa Akil, Miss Asia Pacific International 2018. Noong 2018, itinanghal si Sharifa Akil bilang Mutya ng Pilipinas 2018. Sa parehong taon, gumawa siya ng kasaysayan matapos koronahan bilang Miss Asia Pacific International 2018. Ang kanyang napangasawa ay si Congressman Esmael Toto Mangudadato, kinatawan ng Maguindanao. Nagkakilala sina Sharifa at Toto noong 2015. Nagsimula ang kanilang ugnayan bilang isang tahimik na pagkakaibigan na unti-unting pinanday ng tiwala, respeto at pag-unawa sa isa't isa. Sa kabila ng malaking agwat ng edad at ng pagiging public figure ni Toto, pinatunayan nilang ang tunay na pagmamahalan ay hindi nasusukat sa mga ganitong pamantayan. Mas pinili ng ilayo ang kanilang relasyon sa mata ng publiko. Noong August 2021, opisyal na pinagbuklod sila Sharifa at Toto sa isang Islamic wedding na ginanap sa Cotabato City. Biniyayaan sila Sharifa at Toto ng 2 magagandang mga anak na babae. Matapos ang kanyang pageant career, pinili ni Sharifa na tahakin ang mas mahirap ngunit mas makabuluhang landas ng public service. Tumakbo siya bilang gobernador ng Sultan Kudarat noong 2022 at 2025 elections, ngunit hindi pinalad na manalo. Jamie Harrell, Miss Earth 2014. Si Matthew Matt Joseph Marcos Manotoc, Vice Governor ng Ilocos Norte at dating gobernador, anak ni Senator Aimee Marcos at dating basketball coach si Tommy Manotoc at pamangkin ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at si Jamie Harrell, news anchor at Miss Earth 2014, ay nagpakasal noong January 9, 2026 sa Cebu Cathedral sa Cebu City, ang lungsod kung saan nagmula ang pamilya ni Jamie. Bahagi ang kasal 3 araw ng selebrasyon. Maraming kilalang personalidad ang dumalo, kaya hindi nakapagtataka ang malawak na pansin ng publiko sa media. Sa kabila ng marangyang selebrasyon, malinaw na ang kanilang pagsasama ay bunga ng tadhana, isang simpleng pagkikita sa tabi ng pinto ng banyo na nauwi sa isang kwento ng pagmamahala na parabang itinakda ng langit. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!